Magandang umaga po sa inyong lahat. It's another beautiful Sunday at tayo po ngayon ay nandito muli para po magpuri sa Panginoon. Kayo po ay ready? Siyempre, dapat po tayo ay always ready to worship the Lord and always ready to give thanks sa ating Panginoon. Kaya dapat po tayong magpasalamat, dapat po tayong magbigay ng ating best sa ating pong pagpupuri sa Panginoon. Kahit sa pag-aawitan pa lamang po natin, ay mapapurihan na natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Let's pray. Father, we thank you for another beautiful Sunday, Panginoon. And you have given us the opportunity to worship you and to praise you, Lord God, and to highlight your goodness and your faithfulness sa aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, Ama, sa iyo pong pagmamahal sa amin, sa inyo pong pagkalinga sa amin, Panginoon. And we believe, O God, that you are always there for us, Panginoon. Hindi man namin kayo nakikita, Panginoon, pero dama namin, Panginoon, ang inyong presensya, O God. At kayo po ay parating nandyan. You're always ready to help. You're always there for us, Panginoon, at never niyo po kaming iniwan, O God. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, for this opportunity, O God, to worship you today, Panginoon, O God. Hallelujah. We worship you, O God. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's give our best sa ating pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Our God is here. He is with us. Amen. Amen. Hallelujah, Lord God. You are here with us, Lord God, and we will worship you, God. Hallelujah. To see you, open our hearts, Lord. Open our hearts, Lord. We want to know you. Oh, open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. God
here with us, oh God. Hallelujah. Amen. Truly our God is faithful. And ramdam po natin ang presensya ng Panginoon. Amen. He is with us. He is faithful. And let's worship Him continually. Oh, our God. Our Lord Jesus. We lift your voice and we sing. Let's worship the Lord God. You are our God. Hallelujah. Your grace is enough, more than I need. At your word I will believe. I'll wait for you. Draw near again. Let your spirit make me new, and I will fall at your feet. I will fall at your feet, and I will worship you here. Yes, Lord. Your presence in me, Jesus, light the way. By the power of your word, I am restored, I am redeemed. By your spirit I am free, and I will fall at your feet. Yes, Lord. I will fall at your feet, and I will worship you here. Freely you gave it all for us, surrendered your life upon the cross. Great is the love poured out for all. This is our God, and lifted on high from death to life, Lord. Forever our God is glorified. Servant and King, rescued the world. This is our God. And freely you gave it all for us, surrendered your life upon the cross. Yes, oh God. And great is the love poured out for all. This is our God. Yes, oh God, we lift your name, and lifted on high from death to life. Forever our God is glorified. Servant and King, rescued the world. This is our God. Come on, church, let's worship the Lord. And lifted on high, oh God. We worship you, Lord. Come on, church, open your mouth and worship the Lord. Lift up your spirit to God. Worship Him. Come on, church. This is our God that we worship. He is faithful.
sing this once again. I will fall at your feet, O God. And I will fall at your feet. I will fall at your feet. And I will worship you here. Freely you gave it all for us. Surrendered your life upon the cross. Great is the love poured out for all. This is our God. We lift it up, the name of Jesus, and lift it on high from death to life. Forever our God is glorified. Servant and King, rescue the world. This is our God. One last time, let's freely you gave, oh God. Freely you gave it all for us. Surrendered your life upon the cross. Great is the love poured out for all. This is our God. Hallelujah. And lift it on high from death to life. Whether our love is glorified. Servant and King, rescue the world. This is our God. Hallelujah. This is our God, our forever living God. Hallelujah. Amen. Amen. We worship you, Lord God. Hallelujah. Sing. Amen. Po natin ang Panginoon. Walang sound kanina. Pwede po tayong maupo and welcome po ulit sa Church of the Open Door, Cubao. At sa mga bago po nating first time lang po naka-attend dito hanggang 11:30 po tayo rito. And we would like also to welcome our audience from live stream. Welcome po kayo rito and stay tuned. At hanggang 11:30 po tayo rito. Okay. So, tuloy-tuloy po for the past week or weeks, tuloy-tuloy po ang ating ministry sa pagbibigay ng relief sa ating mga kababayan, kapatiran na salanta ng bagyo. And for last Sunday, yung mga women's group natin, nabigay din ng relief sa Marikina. And kahapon, yung women and men, nagkaroon din ulit ng relief operation sa Montalban and Marikina. And we would like to thank our supporters, our donors, lahat po ng nakatulong natin by prayer or by finances. Marami pong salamat sa suporta at nakarating po. At ang maganda po rito, dahan-dahan rin pong nakakabangon yung mga kapatiran natin na binaha. Okay. Sige, bago po tayo magpatuloy ay panalangin po lang natin ang ating offering.
Okay, ang ating pong offering, meron po dito sa may dalawang tayong boxes or meron din po tayo sa ating mga sa screen nyo po. Makikita nyo ang Church of the Open Door account. Pwede po kayong mag ah, bank transfer doon ng ating mga love offering, tithes, or whatever donors. Anong gustong tawag natin dyan? Let's pray for our offering, tithes. Lord, marami pong salamat. Thank you so much, Lord, sa kabila, Panginoon, ng mga kaganapan, mga uncertainties, mga challenges sa aming community. Thank you, Lord, that you are in control, O Lord, of everything. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpala niyo sa amin. Tuloy-tuloy ang inyong pagpapala sa amin, Panginoon, at hindi ito mauubos. We thank you so much, O Lord, in return for all the blessings. At pinapalangin din po namin na pagpalaan niyo po, Panginoon, ang aming pong mga kaloob, love gift or tithes, Panginoon. Nawa po ay magamit ito, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian para maka-reach out pa ng maraming mga tao, Panginoon. Thank you so much. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray all things. Amen. Ayan, magandang umaga po. Muli, isa bawat isa. A beautiful morning, although medyo makulimlim ulit. Still, nakakubliman ang hari ng Siyon. We'll still worship the Lord. Amen. Ayan, let's pray po. Father God, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong paanan sa oras po na ito. We expect your presence, Lord, to be felt by everyone. So we ask for your embrace, Lord, sa aming lahat. Lahin po namin ang pagsama niyo po sa amin. Alam po namin na nandito po kayo. Pray for the Holy Spirit to really be here, and as the song says, you are here. I would like to experience your presence, Lord, at this time. So as we study your word, Lord, teach us. Teach us so that we will learn and learn to worship you. We commit our study in Jesus' name. Amen. Ayan. Meron pa akong nabasang article about sales. Sino po yung nasa sales po rito? Ang nagsulat po ng article ay consultant siya sa sales. At may nagtanong daw sa kanya, ano daw yung pwede niyang advice doon sa mga aspiring salespeople, no? Para mag-improve sila, gumaling sila sa kanilang craft. Ano yung character ng isang salesperson na tinitignan niya. So, napaisip siya. Dapat creative and magaling mag-present, magsalita, and all of that. But at the end, ang naisip niya, sabi niya, alam ko na. Dapat daw ang isang salesperson
a good listener, dapat magaling siyang makinig. Pinapakinggan niya yung kanyang kliyente, yung customer niya, ano yung kailangan ng kanyang customer, pinapakinggan niya yung trend ng panahon, ano ba yung kailangan niya yung panahon, pinapakinggan niya yung mga hindi sinasabi ng customer pero kailangan, mga ganon, no? So sabi niya, ito yung kailangan sa isang excellent na salesperson. Good listening is also, well, actually, it's important to in everything, no, in all walks of life. Hindi lang po siya sa sales, but sa counseling, they do listening. Mga counselors, hindi naman yan nag-advise eh. Nakikinig lang yan. Pinapakinggan nila yung sinasabi at hindi sinasabi. Mga paggalaw ng mata, paggalaw ng bibig, ng kanilang pina-counsel. Sa mga estudyante, napaka-importante pong nakikinig, no, sa teacher. Kasi kahit mag-review ka, pag dumating yung time, nire-review mo siya, ano nga ulit yung sinabi ni teacher dito sa time na to? Hindi mo alam kasi hindi ka nakinig, no? So, importante yung nakikinig sa mga teacher. Ayan. Tapos, syempre, yung laging sinasabi ng magulang, makinig sa mga magulang. Mga anak natin, kailangan nakikinig sa mga magulang. At isa sa pinaka-importante na use of listening, good listening is pag namili ka po ng grocery. Ayan. Lalo na sa mga kalalakihan. Dapat po nakikinig kayo. Kasi pagdating mo sa bahay, sabihin sa'yo, di ba sinabi ko bumili ka ng ng suka na matamis? Wala ka naman sinabi di ba? Di ba sabi ko bumili ka ng blue na ganito? Hindi sinabi mo red. Sinabi niya talaga blue, hindi ka lang nakinig. Ayan. So gano'n, no? Yan, importante yon, pakikinig. Okay. And as children of God, no, bilang mga anak ng Diyos, yun po ang expected po sa atin. Tayo po ay nakikinig. No, mataimtim, tahimik na nakikinig. Saan? At kanino? So, napaka-importante po ng pakikinig. Kaya, makinig po kayo. Ayan. Ayos. Okay. Tignan po natin yung ating text. Luke chapter 10, 38 to 42. For some of us, this is a familiar text. And since we are, for the past months, have been sharing and discussing the importance of God's Word in our lives, nadadaanan po natin yung mga familiar text about God's Word. And although this one is not directly about the Word of God, but it has something to do with God's Word, no? At yun po ang i-discover po natin sa ating pag-aaralan po ngayong umaga. Basahin po natin. Verse 38, Now, as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious about and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Amen. Salamat po, Lord, sa inyong salita. Ang message po natin ay pinagabagtan ng preacher na Mary's Choice. Ayan. Okay. Malapit ang Christmas, so pag nakita nyo yung logo, maalala nyo itong pinag-usapan po natin ngayong umaga. Okay? Learn to listen, listen to learn. Sa Tagalog, matutong makinig. Makinig upang matuto. Ayan. Simple lang. Okay. So, ano ang kwento? Ito pong Luke ay, syempre, of course, it's about the Lord Jesus Christ, about mga unang taon niya sa Nazareth, sa Galilee. Doon siya pinanganak. And then, nag-minister siya doon. At ang talagang mission niya ay pupunta siya sa Jerusalem, no? So, kabataan niya, nag-mission siya sa Galilee, and then pupunta siya sa Jerusalem. Sa Jerusalem kasi doon na yung passion.
Doon na siya hinuli, pinarusahan, and then napako sa krus. From Galilee to Jerusalem, ito po yun. Now, as they went on their way, yun po yun. On his way from Galilee to Jerusalem, marami pong nangyari. Nagpagaling siya ng mga may sakit, bumuhay ng patay, nagpakain ng 5,000, at nagturo po siya. Marami siyang ginawa dun sa on their way na yon. At isa dun sa mga teaching engagements niya ay itong time niya with Martha and Mary. Ayan. So nabanggit po doon, now as they went on their way, Jesus entered a village. Ang pangalan po ng village ay, wala po nakalagay dyan, pero when you look up to other gospel accounts, sa Bethany po daw yan, and a woman named Martha welcomed him into her house. So, that's very unlikely kasi kapag sa kultura po ng mga Jews, mga Hebrews, the man of the house dapat ang nag-welcome, no? Yung padre de pamilya, but dito, medyo kakaiba siya, no? Si Martha yung nag-welcome. And then, sabi dito, si Martha daw ay may kapatid. Anong pangalan ng kapatid niya? Si Mary. Ano daw ang ginawa ni Mary? Mary sat at the Lord's feet and listened to his teaching. And that is also very unlikely kasi kapag daw ang isang babae sa panahon nila, pwede daw siya maging estudyante ng isang rabbi, pero hindi pwede yung babae nandun mismo sa presence ng teacher pag nagtiteach. Hindi pwede yon, no? Kaya kung tayo nabubuhay noong panahon nila, wala dapat babae dito ngayon. Parang ganun yung context. Puro kalalakihan lang ang mga nandito. Tapos ang nagtuturo sa mga kababaihan, either yung mga asawa nyo or yung kapatid ninyo na mga lalaki. Ganun po siya. So, hindi normal na ang isang babae nakikinig sa isang teacher face-to-face. Ayan. So that's unexpected dito po sa sitwasyon po nito. But, yun nga, kasi po ang ministry po ng Panginoon is, paulit-ulit na nating naririnig, it's counter-cultural, it's radical. Kakaiba siya sa mga nangyayari sa paligid at it is not conforming to the pattern of this world. No? Iba talaga siya. Kaya binabasag ni Lord yung trip ng mga tao noon. Binabasag niya yung kultura at mga pananaw po nila during the time. At yun din dapat ang nangyayari ngayon. Okay? Not conforming to the pattern of the world. But, sabi sa verse 40, sabi ni Luke, kasi siya po yung nagkukwento, si Martha daw ay distracted. Distracted siya sa ano daw? With much serving. No? Nagsiserve siya. Kasi, although ang nabanggit doon, Jesus entered the village, pero syempre, kasama niya yung mga disciples niya doon. So marami yon. Pagpasok sa bahay, sabihin natin kasama niya yung 12, although mas marami pa yon. O sabihin na natin 12 sila, o 13 yon. Plus yung dalawa, magkapatid, 15 sila lahat. Ayan. So na-stress ngayon si Ate Martha. Na-stress siya, dami niyang prepare, no? Alam mo, prepare ka ng sangyupsal para sa 13 people. Ang dami nun, di ba? May side dish pa, may kimchi, may lettuce, may garlic, and all of that, may paste pa, and so on. So, medyo tumaas ang kilay ni Ate Martha. Kaya po, anong nangyari? Parang ano lang yan sa restaurant, di ba? Pag hindi ka okay, pupuntahan, nasan ba ang manager nyo? Di ba? Parang ganun lang, no? Nasan ba ang manager dito? Sabi niya, Martha. Okay, sabi niya, Lord, baka naman, di ba? Baka naman po na hindi niyo ba nakikita na ako ay nahihirapan? Sabi niya. Di ba? Sabi niya, do you not care? Diba? Matindi pa yung sabi niya. Wala ka bang care sa akin? Di ba nandito ka para mamatay para sa akin? Diba? To express your love. Tapos ngayon, hinahayaan mo na ako lang yung nagsiserve, no? Busy-busy siya. Ayan. At yun nga, tayo po, pag mataas yung ating emosyon, medyo minsan hindi natin alam yung ating mga ginagawa at sinasabi. No? At ganun po yung nangyari. So sabi niya, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Ako lang. Medyo paawa effect pa siya, di ba? Ako lang po nagsiserve. Di ba? Parang ganun. And then, sabi niya, tell her then to help me. Pansinin niyo po yun. Sabi niya, Lord. Tapos, inutusan niya yung kanyang Lord. Di ba? Siya yung nag-uutos. Di ba yung Lord dapat ang nasusunod? Yung Master dapat ang nasusunod. Pero tinawag pa niya, Lord, tell her then to help me.
Ayan, matindi yun. Tapos, siyempre sa kultura, kahit sa atin ngayon, di ba? Hindi mo inuutusan yung guest mo. Di ba? Ang guest mo dito, si Lord Jesus, uutusan mo pa. Di ba? So, that's crazy. Medyo, yun nga, pag mataas ang emosyon, medyo may nagagawa tayo mga hindi inaasahan. Okay. So, sabi ni Martha, Lord, pakinggan mo naman ako. No? Pakinggan mo naman ang aking hinaing, ang aking kalagayan. No? Pagod na pagod ako na magpe-prepare nitong lahat ng ito. And legit po yung kanyang request. Bakit? Kasi nagsiserve siya para sa Panginoon. Di ba? Okay po yun. Hindi siya nagsiserve para sa sarili niya or kung sino man, but he's serving for the Lord. So okay yun na mag-request ka ng tulong and to let it all out sa harapan ng Panginoon. Ang problema lang, na-distract nga siya doon sa kanyang ginagawa. Yung mismong ginagawa niya sa Panginoon, ang naging distraction niya sa Diyos. Di ba? Yun yung naging cause ng kanyang distraction, which is hindi dapat. So, anong sagot ni Lord? Ang sagot ni Lord, Martha, Martha. Inulit niya, diba? To emphasize yung sasabihin niya. At sabi po nila, kapag inulit daw ang pangalan, it's a sign of affection, it's a sign of concern, it's a sign of care dun sa kausap mo na sinasabi mo, pakinggan mo itong sasabihin ko kasi mahalaga ito para sa iyo. Ayan, sabi ni Lord, Martha, Martha, pakinggan mo ako. Sabi ni Martha, pakinggan mo ako, Lord. Hindi, sabi ni Lord, pakinggan mo ako. Makinig ka sa akin. Di ba? Ang request ni Martha, Lord, pakinggan mo ako. Pwede pong sabihin kay Mary, gayahin niya ako. Yun ang request ni Martha. Si Mary, gayahin niya ako. Pero ang sagot ni Lord, Martha, Martha, pakinggan mo ako. Makinig ka sa akin. Gayahin mo si Mary. Di ba? Iba. Hindi yun na-expect ni Martha kasi ang na-expect niya, utusan ng Panginoon, si Mary, natulungan siya. Ayan. So, pakisabi kay Mary, gayahin niya ako. Pero ang sagot ni Lord, no. Gayahin mo si Mary. Ayan. Ako ang pakinggan mo. Makinig ka sa akin. Kasi si Mary, nakikinig siya sa akin. He is sitting at my feet and listening to my teaching. Mary has chosen the good portion. Sabi po doon, Mary has chosen the good portion. The one thing necessary, ang pinili ni Mary. At yun po yung gustong ituro ng Panginoon kay Martha. Bago ka pa man maglingkod, Martha, makinig ka muna. Baka, pag nakinig ka, hindi ka dumating sa point kung saan nagrereklamo ka at naawa ka sa sarili mo at maaari na makapaglingkod ka ng may joy sa puso mo. So at the feet of Jesus, ibig sabihin po nun is submission, complete surrender to the authority, to the leadership of the teacher. Kung sino man yun. Yun po ibig sabihin ng at the feet of someone. So dito po, si Mary, he is fully surrendered to the Lord. No, full attention, full focus. He is listening with all his all. At anong pinapakinggan niya? He's listening sa teaching ng Panginoon. Ibig sabihin, nandun siya para matuto. The goal of her listening to Jesus, to our Lord Jesus ay para matuto. Yun nga yung teaching, di ba? Kaya kang nagtuturo para matuto yung mga tinuturuan mo. So yun yung purpose ni Mary. She is listening to learn. Sabi ng Panginoon kay Martha, learn to listen. Gayahin mo si Mary kasi she is listening to learn. Ayan. So, ito pong pagkakataon na ito, imagine niyo po sa panahon natin ngayon, the Lord Jesus Christ, pumunta siya sa bahay niyo, that does not happen every day, no? It's a once-in-a-lifetime opportunity na ang guest mo sa bahay mo, ang Panginoong Jesus. Kaya po, pag dumating yung mga ganong pagkakataon, you have to grab the opportunity na itodo mo na yung attention mo sa Kanya. No? You have to enjoy His presence. Na kung ano-ano pa yung ginagawa, hindi. Minsan-minsan lang to eh. So, you grab the opportunity, full attention, and savor His presence, enjoy His presence, and learn from His teaching. No? And kapag may mga ganitong pagkakataon,
just let go of everything and just focus on the Lord. Problema, na-distract nga si Martha kasi it is expected nung panahon nila, although ngayon, ganun din, di ba? Ang mga babae, sila yung nagpe-prepare. Di ba? Dati, ganun talaga. Nag-prepare. Although, servant dapat, pero siguro wala silang servant, so si Martha na yung nag-prepare. And then, hindi nga pwede na yung mga babae, kababaihan, nakikinig face-to-face sa teacher. So it is a great blessing po na makasama ang Panginoon. And we have to take that opportunity to enjoy His presence. At hindi mo siya dapat uutusan, no? Hindi ka dapat nagrereklamo. And then again, yung ganong pag-uusap na yung babae nakikipag-usap sa lalaki, medyo no-no din sa kanila yon, no? Yung ganong klaseng pag-uusap na inuutusan mo pa yung lalaki, no? Hindi po siya ganon. So sabi ni Martha, Panginoon, pakinggan niyo po ako. Pakisabi kay Mary, gayahin niya ako. Ang sagot ni Lord, Martha, Martha, pakinggan mo ako. Ako ang pakinggan mo. Gayahin mo si Mary. Kasi si Mary, she is listening. And she is listening to learn from my teaching. Ayan po. So, learn to listen like Mary. Yun ang sabi ni Lord kay Martha. Because Mary is listening to learn. Ayan. At sabi po ng isang scholar, medyo na-miss yung point ni Martha na ang host talaga, pag si Lord ang pumunta sa bahay, ang nagiging host, siya. No? At guest kayong lahat. At since siya yung host, siya yung mag-serve. Napunta siya doon para maglingkod. Din ba yun? Yun ang sabi naman niya eh. I came to serve. Diba? Not to be served. So, nandito ako sa bahay mo ngayon para mag-serve sa iyo. Paano? To teach. Diba? To teach. I'm teaching you and I'm serving you. Ayan. So, medyo na-miss yun. Ibig sabihin, listening to the teaching of the Lord, priority po yun. Priority. Bago pa man yung kung anumang service, bago pa man yung kung anumang ministry, number one muna ay ang pakikinig sa teaching ng Panginoon. Ang tanong, nakinig ba si Martha kay Lord nung sinabi niya na gayahin mo si Mary? Martha, gayahin mo si Mary. Nakinig ba si Martha? Tignan po natin. At ano naman yung naging bunga ng pakikinig ni Mary? Kasi nakikinig na siya eh. Ano yung kanilang natutunan? No? Nung si Martha nakinig, nag-umpisang makinig sa Diyos, kay Lord, anong nangyari sa kanyang buhay? Nung si Mary, nagtuloy-tuloy siyang makinig sa Panginoon, anong nangyari po sa kanya? Doon po sa isang care group namin, no, meron kaming leader. Hindi ako yung leader. No? May care group kami. At sa school yon, sa school, required yun eh. At sabi nung leader namin, meron daw isang scholar na nag-connect nung Luke sa John, nung account ni Martha and ni Mary. So, tapos in-explain niya kung ano yung connection na yun. Kaya hinanap ko po siya at nakita ko po, ang pangalan po nung author ay si Kent Hughes. At kinonect niya po yung account ni Luke sa account ni John. Luke 10, tsaka John 11:12. Isang taon po yung pagitan nun. No? Mula kay Luke, itong pinag-uusapan natin, na si Martha nagreklamo, si Mary nakikinig. After a year, yung account naman ni John nangyari, kung saan si Lazarus namatay. Naalala niyo po yun, na-preach po dito yun eh. Si Lazarus namatay kasi late si Lord. Hindi. Inalaw ng Panginoon na mangyari po yun. So, John 11 is the time kung saan si Lazarus namatay. Si Lazarus ay kapatid ni Martha at ni Mary. And during that time, ito po yung sabi ni Martha. Kausap niya ang Panginoong Hesus. Ito na po yung kanyang line of speaking. Ito na po yung kanyang line of thought, no? Si Martha, a year after, nung siya ay sumunod sa Panginoon to listen to the teaching of the Lord Jesus. Sabi ni Martha, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Ayan, patay na si Lazarus during that time, during this time. But even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. May but doon. Ibig sabihin doon, kahit patay yung kapatid ko, meron siyang kakaiba na yung kanyang pananaw.
pag humiling ka, baka merong imposibleng pwedeng mangyari. Parang ganun na yung kanyang pananaw, no? And then Jesus said to her, your brother will rise again. Zombie. Hindi zombie. Iba. So, tinuloy. Sabi ni Martha, Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Ito tanong niya ngayon kay Martha, do you believe this? Do you believe this na mabubuhay ang patay? Ito na ngayon. A year after si Martha nag-decide makinig sa Panginoong Hesus, ito na po ang kanyang declaration. She said to him, yes, Lord. Ang tanong, do you believe this? Itong imposibleng pwedeng mangyari na to. Ang sagot ni Martha, yes, Lord. I believe that, ano sabi niya? You are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Iba na yung kanyang declaration, no? It's a declaration of praise to the person, to the nature of who Jesus Christ is. Diba? Who Jesus is. Jesus is the Christ, the Son of God. Ito na yung totoo patungkol sa Kanya, sa Panginoong Hesus. Hindi katulad last year kung saan inuutusan pa ni Martha, ang Panginoon ngayon, fully surrendered na siya, fully submitted na siya to the Son of God. Sa Gospels po, 2 tao lang po ang nag-declare po niyan. No? 2 tao lang. Una si Martha, pangalawa sino? Trivia. Bibigyan ko ng 20 pesos. Yung pangalawa po ay si Peter. Sa Matthew 15:16, sabi po doon, he said to them, si Lord, nagsasabi, but who do you say that I am? Sino, ang unang tanong ni Lord ay, ano ang naririnig niyong sinasabi ng madlang people tungkol sa akin? And then sinabi nila, the prophet, Elijah, and sino pa. Pero yun ang sinasabi nila, sabi ng Panginoon, kayo naman, mga disciples ko. Ano naman ang masasabi niyo tungkol sa akin? Yun ang tanong niya. Si Peter sumagot, ang sagot ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Halos kapareho nung sinabi ni Martha. Ibig sabihin po nun, yung pananampalataya ni Martha, parang kapareho na nung pananampalataya ni Peter. Si Peter po is recognized to be one of the leaders of the early church. So ang pananampalataya na ngayon ni Martha, parang isang leader na. Nag-grow na yung kanyang pananampalataya when she started to listen and heed to the teaching of the Lord. Ayan. So ganun na po. Umangat yung kanyang pananampalataya at nag-declare siya ng praise kay Jesus. You are the Christ, the Son of God. Ayan. That's worship. No? Declaring who truly Jesus is. Ayan. So ano naman po ang nangyari kay Mary? So yun po yung nangyari kay Martha. Ang nangyari po kay Martha is that when she started to listen to the teaching of the Lord, she surrendered everything and fully believed in Christ at nagbigay po siya ng praise sa Panginoong Hesus. How about Mary? Si Mary kasi nakikinig na siya. Noon pa lang, last year pa lang siya nakikinig. So ibig sabihin, baka mas matindi yung nangyari sa kanya ngayon. So, tignan po natin. Doon po sa pakikinig ni Mary, meron pong isang, sabi rin ni Kent Hughes, kasi kinonect niya nga, posible, sabi ni Kent Hughes na, si Mary lang ang nakarinig nito, na hindi napakinggan nito ng ibang disciples. Ano yon? Na ang Panginoong Hesus ay mamamatay at mabubuhay muli. Sinasabi yan lagi ni Lord, kinukwento niya sa disciples niya, pero parang hindi naririnig ng kanyang disciples. So si Mary daw, nagets niya yon. So ang ginawa niya, ganun ba? Ibig sabihin may libing na mangyayari. So paghahandaan ko yon. 1 year
Anong nangyari? Tignan po natin. Basahin po natin dito sa chapter 12 ng John. 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany. Again, Bethany, nandiyan po yung village where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. Yan, nabuhay na si Lazarus. So, John 11, tsaka John 12, merong time interval. Verse 2, so they gave a dinner for him there, dinner for Jesus. Martha served, pero wala nang reklamo, wala nang utos, wala nang paawa effect sa sarili. And then, Lazarus, yung isang kapatid, nandun din, kasama ni Jesus sa table, they are reclining. Nakahiga, nakadapang ganon. Ayan. Si Martha nandun, si Lazarus nandun, asan si Mary? Eto na. Po natin, asan si Mary? Verse 3. Out of nowhere, eto ang nangyari. Mary therefore took a pound of expensive ointment, take note of the expensive, made from pure nard, and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. Maraming beses nyo na rin po yung iba sa atin, maraming beses nyo na narinig itong message na to. At ang amount daw po ng expensive na perfume na yon ay 1 year's sweldo. So ibig sabihin, 1 taon, pinaghandaan ni Mary yung perfume na yon. No? Bakit? Kasi narinig niya eh. Mamatay pala, pero he will be raised again. So paghahandaan ko yung kamatayan ng Panginoon. 1 year. 1 year na sweldo. Magkano yon? Kung 30,000 ang sweldo mo in a month, times 12, that would be, magkano? Ayan, 360,000, no? One instant pagbuhos, that would take 2 minutes. Wala pa siguro. Papahiran pa niya. So sabihin natin, 5 minutes. 1 year na sweldo mo, 360,000, binigay mo lang in just few minutes. Yun po ang nangyayari sa isang taong nakikinig sa teaching ng Panginoon. Nag-o-offer ng worship, pinaghahandaan, nagsasakripisyo, may halaga. May halaga yung ino-offer mo na pagpupuri sa Diyos. Hindi kagabi lang, hindi nung last week lang, pero pinaghahandaan. Yan po yung nangyari kay Mary. Kasi Mary is listening to the teaching of the Lord. Ayan. Mary was able to give an excellent worship to Jesus, to our Lord Jesus Christ, dahil sa kanyang pakikinig. So si Martha, nag-level up yung kanyang pananampalataya kasi nakinig na siya. Si Mary naman, nag-offer siya ng humahalimuyak na pagpupuri, expensive, pinaghirapan, pinag-ipunan na pagpupuri sa Diyos. Yun po yung effect ng listening to the word of the Lord. Luke 10:25 to 37 is, syempre, yan yung bago yung account na pinag-uusapan natin. Yung passage na pinag-uusapan po natin ngayon ay Luke 10:38 to 42. So, bago yung passage na yon, ito po yun. It's about a familiar passage also about the Good Samaritan. Nung binabasa ko po siya, sabi ko, ano ba naman ang connect nitong Good Samaritan na story na to kay Martha, kay Mary? Ano bang connect nito? Parang wala naman. As in, wala talaga. Kasi, after this, it's about, you know the story, no? Mercy and pagbibigay and all that. It will take time if I'll tell you that. Pero marami beses na i-preach po yan eh. So, what's the connect of this story kay Mary? Sabi po dito, sa verse 25, ito lang po, 3 verses lang. Meron daw lawyer, at yung lawyer, nagtanong kay Lord, what shall I do to inherit eternal life? He said to him, ang sagot ng Panginoon, ano ba ang nakasulat sa Scriptures? What is it written in the law? Paano ba binabasa yan? Ang sagot ng lawyer, you shall love the Lord your God with all your heart,
and with all your soul, familiar, di ba? And with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. So we are to love God with everything, with all our all. So pag love mo ang Panginoon, i-connect natin kay Mary, nakikinig tayo kay Lord. Dapat nakikinig tayo sa Panginoon. And we should listen, like Mary, with all our all. If we truly love the Lord, we are to stay at His feet and listen to His teaching. Pakinggan po natin siya, not just with our 2 ears, but with everything we have. Katulad nung ginawa ni Mary. Si Mary, nandun siya. Full focus, wala siyang ibang ginagawa. All strength, all mind, all heart, all the cares, kinalimutan niya. Full ang attention niya sa Panginoon. So we are to, like Mary, if we love the Lord, listen with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Ganun po dapat tayo makinig. No? Hindi yung, kunwari, nakikinig ka, pero nag-update ka ng story mo, my story. Di ba? Walang kwenta ang kwento mo kung hindi yan nakakonekta sa kwento ng Diyos. Di ba? Kahit post ka ng post ng story mo, my story, if that story is not connected to the story of God, walang kwenta yung my story na yan. Nagkakaroon ng kwenta yan if we listen first. Makinig muna tayo sa teaching ng Panginoon. At, ano mangyayari? Darating din yung panahon na magiging katulad din tayo ni Martha, kung saan magbibigay tayo ng praise kay Jesus, kung sino talaga siya, the Son of God, the Christ. At magagaya po rin natin si Mary. Makakapagbigay po siya ng offering na worth 360,000 pesos. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Di ba? Pwede yun pag natuto po tayong makinig. Nagsisimula po yan sa pakikinig. Paano? Not only with your 2 ears, but with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. It all starts from listening. And then we will be able to give a worship na sumisigaw, na naaamoy ng paligid, worship na may impluensya, nararamdaman ng ibang tao, worship na nagde-declare kung sino si Lord Jesus. Ayan. Na-post yan, di ba, nung Thursday? Thursday na-post yan? Ayan. Kailan na-post yan? O yan. So, hindi nung Thursday. That's the reality of the distractions that we are experiencing. So, we have distractions po talaga. At kailangan po, maingat po tayo upang yung ating worship sa Panginoon, maibigay natin ng excellent. Isang sumisigaw na pagpupuri, nag-uumpisa sa matahimik, mataimtim na pakikinig sa salita ng Diyos. Sisigaw ang pagpupuri mo kapag mag-umpisa kang manahimik, mataimtim na makinig sa salita ng Panginoon. And then you will be able to serve. Kasi serving is worship eh. Diba? What you do is worship. Whatever you do is worship. Ang buong buhay po natin ay isang pagpupuri sa Diyos. Yun po yung context ni Martha, serving, ministry. Pero ang buong buhay po natin is pagpupuri sa Diyos. So, when we serve, we worship. When you play the instruments, you serve the Lord, you worship the Lord. When you sing, you're serving, you're worshiping. Nagbigay po ng relief kahapon, that's serving, that's worship. You are here, consciously listening to the Word of God, that's worship. I'm preaching, I'm praising the Lord, I'm worshiping the Lord. Everything that we do as parents, when we study, when we work, all of those things, pagpupuri po lahat yon sa Panginoon. For all of these things to be excellent, ano dapat ang gagawin muna natin? Ano yung first thing? Ano yung one thing na dapat natin i-prioritize? Listen. Listen first. No? We have to learn to listen. And then, we should listen with the goal of learning.
So the quality of your life actually, your happiness depends on the quality of your listening to the Word of God. Ayan. Listen as if, sabi nila, listen as if your life depended on it. Well, our life actually depends on the Word of God. No? Doon talaga nakadepende ang buhay po natin. So, we have to make listening very serious. Ayan. So, ating pakikinig po ay may intention to learn. Ang goal po ng learning is change. Change to what? To the image of Christ. So you are listening now kasi may desire ka para mabago ka. Mabago ka into the image of Christ. Ganun po yung listening na gusto nating mangyari. Hindi yung listening na pumasok dito, lumabas dito or dito. Kasi nagalit ka. Umusok yung ilong mo nung narinig mo yung narinig mo. The happy life, nakadepende po ang happy life sa matahimik, mataimtim na pakikinig sa teaching ng Panginoon. Ayan. Again, wag po nating isa-separate ang ating spiritualidad, ang ating spirituality sa ginagawa natin every day. The quality of the things that you do every day, nakadepende po yan sa ating spiritualidad. And our spirituality ay nakadepende sa ating pakikinig sa Kanyang salita. Ayan. Malinaw po yan. So there's no happy life, nabanggit ko na po ito dati, apart from the word of life. There's no happy life apart from the word of life. Pag dumating yung panahon, by the grace of God, natuto po tayong makinig, natuto po tayong mag-serve. Ang ating pag-serve na po ay hindi na nagrereklamo. No? Hindi na tayo nagrereklamo. Kahit ikaw lang yung naglilinis dito, okay lang. Masaya ka. Kasi napakinggan mo na ang paglilinis ng mag-isa, okay lang yun. Kasi nag-worship ka naman sa Panginoon. Hindi ka nagko-complain, hindi ka nagko-compare. Bakit sila? Walang ginagawa. Diba? Nagkukwentuhan lang sila doon. Ako dito, pagod na pagod. Diba? Wala nang ganun. Why? Because napakinggan mo kung ano importante. Napakinggan mo yung teaching ng Panginoon. At hindi mo na rin tinitignan, hindi ka na naaawas sa sarili mo when you serve. Hindi na. No? Tapos hindi mo na, kung sino man, hindi mo titignan sila, oh, leader pa naman siya, ba't siya ganun? Wala nang ganun. Iba na. Kasi nag-level up na yung pananampalataya mo eh. Ang declaration na ngayon, Jesus is the Christ, you are the Son of the living God. Ganun po ang nangyayari. Nagsiserve tayo excellently. Walang reklamo, walang pagkukumpara, at wala nang mga negative things na kahit anuman. Kasi we would like to worship the Lord, we like to serve the Lord with excellence. So serving na is fun. Hindi na siya pabigat, masaya, out of love. Di ba? Pagbibigay na siya ngayon, hindi na pakabig. Di ba? Hindi na para sa'yo. But, kasi magsiserve ako para pagpalain ka ni Lord. Hindi ganon. Magsiserve ako kasi gusto kong magpuri sa Diyos. That's how it is. At yung quality ng paglilingkod mo nakadepende nga sa pakikinig. Tahimik at mataimtim na pakikinig sa Kanyang salita. Ayan, palabas na. Pagbibigay na siya. Hindi na para sa sarili mo. Ayan. So nabanggit ko na yan last time. Learn, di ba? I will praise you with an upright heart when I learn your righteous laws. Learn. Paano tayo matuto? Listen. Pero kailangan natin matutong mag-listen. And then when we listen, we will learn. Learn to listen, listen to learn. Katulad ng nangyari po kay Martha at kay Mary. Ano ba yung distractions na meron tayo ngayon? Si Martha, ang distraction niya ay yung mismong ministry niya. Tayo, ang distraction na meron tayo, it's all for us. It's all for our convenience. Pang makasarili po yung mga distraction natin ngayon. Wala pa yan pag ikukumpara mo kay Martha. Tapos kung makademand ka sa Diyos, grabe. Diba? Hindi ka nga makapag-listen, nagde-demand ka pa. Di ba? Ikumpara niyo yung distraction na meron kayo. Ngayon, kahit ngayon nga mismo baka meron sa inyo nag-update na ng My Story or kung ano man, di ba?
Anong distraction na meron tayo? Notification, trabaho, papaliguan yung anak, whatever. It's all for us, for our family. Hindi talaga para sa Diyos. Diba? Legit pa nga yung kay Martha eh. Pero legit na yon, sabi pa ng Panginoon, no, hindi yan. Hindi yan ang one thing, hindi yan ang priority. Ang priority is, you listen. You listen. Ayan. So, ano distractions meron tayo? Bahala na si Lord mangusap sa inyo sa mga panahon ngayon. Ang desire niya lang is that we listen. Priority po yun. Priority. So, is it possible that you are distracted in listening to me right now? Yun ang sabi rito, itanong daw. Baka lang, no? Meron. Ayan. So sabi ni Martha, Panginoon, pakinggan niyo po ako, gayahin ako ni Mary. Ang sagot ni Lord, no? Gayahin mo si Mary. Ang tunay na disciple ng Panginoong Hesus is at His feet, full focus, full attention, listening to the teaching of the Lord. Listening to God is of extreme importance. Sabi po ni Ben, ayan. Sabi ni Ben yan, hearing and heeding God's word was the one thing truly necessary in this life. The first task for all who would seek to please God. To please God is to worship God. Kung Kristiyano ka, kung sinasabi mo anak ka ng Diyos, ang desire mo is to please God, to worship God, ano dapat? Ang priority mo? Hearing and heeding. But you cannot heed. Hindi ka pwede mag-obey. Hindi ka pwede mag-submit if hindi mo mapapakinggan ang kanyang teaching. Sinong Ben? Hindi si Ben Jr., Ben III. No? Ben Witherington III. Ayan, kala nyo kung sinong Ben. Ano? And then, a willingness to learn is a sign of maturity. Gusto mong matuto. Kasi gusto mong magbigay ng excellent papuri sa Diyos. Sabi sa Daily Bread. So listening to God is of extreme importance. Kapag po meron tayong in-schedule na panahon na makinig kay Lord, na nandun ramdam natin yung kanyang presensya, we grab that opportunity. We take hold of that opportunity. Huwag niyong hahayaan na merong ibang makadistract po sa inyo. Huwag. Kasi nga, katulad nito, this once in a lifetime. Hindi lahat ng mga tao nabibigyan po ng ganitong pagkakataon. No, to hear, no, to worship the Lord. No? And we are to enjoy this time. Sabi ni Lord, no, Luke 10:24, dito pa rin, sa Luke 10 pa rin, ano? For I tell you that many prophets and kings desired to see what you see and did not see it, and to hear what you hear and did not hear it. Pagpapala na nandun ka sa isang oras, sa isang panahon kung saan ramdam mo ang presensya ng Diyos. So, we grab that opportunity. We grab that up. Huwag niyo pong sasayangin yung opportunity po na yun. So, we listen to the teaching of God corporately and privately, personally. No? Corporately, ngayon, we are as a church, as a group, nakikinig po tayo sa salita ng Diyos, to His teaching. And katulad nung nabanggit ko kanina, baka meron pong distraction po sa inyo ngayon, no? Just let that go. Ang tunay na pagkatuto ay may pagbabago. Ibig sabihin po nun, next week, pag nakinig na po tayo sa sermon, i-off nyo po muna yung mga wifi ninyo. Wala munang signal, di ba? Oo, kasi may mga distraction yan eh. So, it is my prayer na merong mangyaring pagbabago next Sunday or this coming week. Kasi nga, ang tunay na pagkatuto ay may pagbabago. So, we listen to God, we listen to His teaching corporately. As here and sa care group, kasi group kayo, sama-sama kayong nag-i-enjoy. Ayan. Listening to the Word. Diba?
Usually, ang pinag-uusapan sa care group, yung sermon, di ba? Tapos natanong mo yung sermon, tapos tanong mo sa group mo, ano yung sermon ni Kuya Wilson nung ano message ni Kuya Wilson nung Sunday? Di ba? Tanong mo yon sa group mo. Tapos, sagot ng kagrupo mo, sino si Kuya Wilson? hindi nakinig. Hindi nakinig. Si Kuya Wilson yung nakakadiri. Oo. Sabi niya, maglinis daw tayo ng tenga para makarinig mabuti. Hindi talaga nakinig, ano? Ayan. So, gano'n, no? Pag hindi ka nakinig, sablay talaga. So, i-off nyo muna yung kung ano mang dapat i-off and listen. Kahit sa care group, kasi ngayon, online ng care group eh. Baka nag-care group ka dito, eto, nag-update ka naman dito kung ano-ano, no? Hindi ka nakapokus talaga dun sa pinag-uusapan nyo. That's not listening. That's not excellent listening. That's not worship. Hindi yun kapuri-puri sa Diyos. And we do discipleship lessons sa ating care journey. Ganun din. No, mamaya may lesson tayo. We listen to the teaching of God with all our heart, all our mind, with all our soul, and all our strength. Ayan. So, we listen to the Word of God corporately as a church and sa care group. We listen to the Word of God privately. Tayo lang mismo. No, pwede tayo magbasa by ourselves. Yun po, since medyo wala po tayong mahabang time, I would like to request the care group leaders, turuan po ninyo yung mga members nyo kung paano gawin yung soap. Hindi paano gumawa ng sabon, no? Hindi. Paano mag-soap sa scripture, observation, application, and prayer. Napaka-importante po yan kasi hindi ka na kailangan maghintay pa next Sunday para ma-feel ka ma-bless ka ng salita ng Diyos. Pwede po yan. Or you can do is, you can check YouTube. Marami yan. No? Pwede. As a group, pwede nyo i-check. Pag-aralan nyo, how does that thing work. Yung Lectio Divina, itong sermon ko ngayon, itong message ngayon is a product of Lectio Divina. We did that in one of our care groups. Ang nangyari po sa Lectio Divina is that yung leader, babasahin niya lang yung text. Ito, binasa niya to sa amin. No? Ilan ba kami? 3. Ayan. Binasa niya yung text 2 beses, tapos magtatanong lang siya. Walang explain. Babasahin niya lang, tapos magtatanong siya, ano yung isang word na nangibabaw sa'yo, na nag-strike sa'yo dito sa binasa natin? Ang sabi ko sa kanya, literally, one. The one thing, no? Yung ginawa ni Mary. And maganda po yung Lectio Divina. This sermon today is a product of that, no? Kaya pwede niyo pong itry. Ginawa na natin to dati sa Lifeline, di ba? Sa leaders dyan, no? Di ba? Tapos nag-iyakan pa tayo. Tapos after that, punta tayo sa Dunkin' Donut. Di ba? Tapos nagtawanan tayo doon. Di ba? Wala lang, di ba? Crazy lang. So we did that before. Maganda yan, Lectio Divina. Okay. So, we learn to listen and we should listen to learn. When you do your personal devotion, pag nagbasa kayo ng Bible, mas maganda kung hindi pa kayo sanay, mas maganda yung old school, yung Bible talaga ang gamitin nyo. Kasi sa Bible na printed, walang notification doon. Wala kang makikitang magte-text. Walang magme-message sa'yo doon. Pag printed, no? That's the best thing na pwede po natin gawin, no? Yung printed. No? Pag hindi ka pa sanay doon sa digital, pag hindi mo pa na-disiplina yung sarili mo in using gadgets and all of that. Ayan. Okay. And then, sige. Uwian na. Kaya, ulitin ko po, ang tunay na learning may pagbabago. So it is my prayer na this coming week, kung last week hindi kayo nagbasa ng Bible, prayerfully, this coming week magbasa na kayo. Kasi yun yung pagbabago na mangyayari. Last week hindi kayo nagbasa, ngayong week na to magbabasa na kayo, so that's the change in itself. So may pagbabago. Kung hindi kayo nagbasa, bahala na si Lord sa inyo. Again, may totoong pagkatuto kung may pagbabago. And it is an expression of your love to the Lord. Ayan. Okay. So yung Mary's choice naging, it's my choice na. Choice ko na to, na I will sit at the feet of Jesus and I will wholeheartedly, full attention, listen to His teaching. It is my prayer na simula po sa araw po na ito,
maging ganun po yung ating attitude, maging ganun po yung ating behavior when it comes to reading the Word and studying the Word. And that we listen as we study, as we read the Word, we listen to the teaching of God with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Ayan. Let's pray. Thank you, Father, for your Word. At dalangin po namin na turuan niyo po kami kung paano po makinig ng maayos sa inyong salita. And as we listen, teach us how to give excellent worship po para sa inyo. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen. Let's all stand and let's sing this last song. Grace, glorious grace, grace, glorious grace, at the cross you call it finished. Grace, wonderful grace, grace, wonderful grace, at the cross all of my sin is covered.
you so much, Lord. Thank you, Lord. Let's pray. Father God, kami po ay papakover po sa inyong grace. We need your amazing grace, Lord, for us to live a worshipful life towards you. Never na pwede kaming makapag-alay ng excellent worship sa inyo kung wala po ang inyong biyaya po sa amin. So nagpapakover po kami sa inyo, Panginoon. Help us to continually listen kahit na sobrang daming distraction. Ang desire po namin is that help us to listen. And this listening will lead us to excellent worship. Naalala namin continually, Panginoon, yung mga kababayan po namin na apektuhan po ng mga nakaraang bagyo. Kayo ang mag-comfort po sa kanila. Abutin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. In your miraculous, mysterious, and mighty ways, Lord God, reach out to them. Gamitin niyo po kung sino man, government, mga Kristiyano po doon sa lugar na yon, gamitin niyo po sila to comfort those who are in need, to provide for those who are in need. Dalangin po namin, Lord, na kung maaari lang po sana, pero we submit this to your will, kung maaari lang po sana, na kung may dumating mang hindi magandang panahon po muli ay hindi nakating tulad nitong mga kalakas itong mga nakaraan, Panginoon. Kaawaan niyo po kami, Lord God. Kaawaan niyo po ang bansa po namin. Right now na we are experiencing still the effects of the virus at marami pa pong kalamidad na nangyayari, mabigat po para sa amin. Mabigat po sa aming mga kababayan. So we ask for you, Lord, to help them, comfort them, give them peace, provide for them. For our families, mga kasama ko po dito sa Codicobao Church, sa mga may sakit, we declare your power to heal everyone na nandito at mga nakikinig, nanonood. We declare complete healing. Kahit ano pang sakit yan, kaya nyo pong pagalingin yun, Panginoon. Kaya nyo pong pagalingin yun. Katulad ng declaration po ni Martha, you are the Christ, the Son of God. And we believe. Lazarus was raised from the dead. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. We believe. And we declare your peace to everyone. We receive that peace, O Lord, as we pursue this coming week, as we face the challenges of this coming week, we have your peace. We have your peace kasi nakapakinig kami, Panginoon, with all our hearts ng inyong salita. With that, may baon-baon kaming kapayapaan para makapagpuri po kami ng excellent sa inyo this coming week. We will worship you in our studies, in our work, in our relationships. We will worship you excellently, Lord, kasi we have received your peace. Salamat po. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Holy Spirit. Amen. 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 God bless everyone. Thank you for joining us today. Have a blessed week ahead. Oh,
Jesus be